Mula tayo tumayo. Dakilang Diyos, Ikaw ang nakababatid ng mga bagay na maaaring humahadlang sa amin upang makita namin ang napakagandang layunin mo sa aming mga buhay. Nawa, O Diyos, sa pagtalakay po namin ng temang ito ay masagot po namin, gaano na ba kami talaga katagal dito? Kaya salamat, Panginoon, sa karunungan. Salamat, Lord, sa iyong mga salita. Salamat sa liwanag ng iyong mga salita, Panginoon. Sa inyo po kami patuloy na dumudulog sa pagkakataong ito. Huwag mo pong pahintulutan na magpalaot kami na hindi ka namin kasama. Pangunahan mo kami, Panginoon. Sa buhay na ito na marami pong bagay ang hindi po namin ganap na nauunawaan. Ikaw, O Diyos, ang magpaunawa, Panginoon, at magturo sa amin. At Lord, binubuksan po namin ang aming mga puso at kami po ay sumasampalataya na sa amin pong pagtahak sa daan ng pagsunod sa iyo at pananampalataya ay mabubuksan kami, Panginoon, sa malalim na katotohanan na mayroon kang maganda at marangal na layunin sa bawat isa sa amin. Maunawaan po namin ito, Panginoon, sa umaga ito. Salamat po, samahan mo po kami, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Purihin ka sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. Kahapon po ay inihatid na po namin ang aking pong matalik na kaibigan sa kanyang huling hantungan. Malakas ang ulan, pero ganun pa man, hindi pwedeng hindi siya mailibing. Kaya hindi naging dahilan ang malakas na ulan para hindi po siya mailibing. Nagtataka lang ako, bakit pagdating sa pananampalataya, napakalaking bagay ang malakas na ulan para hindi ka makadalo sa gawain. Huwag naman sanang malibing ka, tayo, at malakas ang ulan. Baka wala nang makipaglibing. Noong nakarang linggo ay atin pong tinalakay ang may patungkol po sa isang tao na 38 taon nang nakahandusay o nakahilata sa tabi ng imbakan ng tubig or swimming pool or pool. Maaaring hindi siya swimming pool, pool. No? Kung aking minumuni-muni ang aking buhay, I was born in 1962. August 29, 1962. O, isang buwan na lamang po. Pagkatapos po nito, sasapit na po ako sa 64 na taon. Doon sa 64 na taon, 1985 po ako nabahagi na ng salita ng Diyos. 1985 nang tanggapin ko ang Panginoon. So, 1985 minus 2026, ilan? (1985) minus 2026, 41. Negative 41. So, 1985 mga kapatid, nang tanggapin ko ang Panginoon. Pero ang tanong, 1985 ba, ipinamuhay ko na ba talaga si Lord? So, maturity and growth doesn't necessarily follow mahabang taon. Maturity is actually the accumulation of wisdom from the Lord. Masasabi mo lang na ikaw ay matured, ibig sabihin ganap sa pagkaunawa, sa pagkilos, kung ikaw ay mayroon ng natanggap o marami ka nang natanggap na karunungan mula sa Panginoon.
So, hindi nangangahulugan ng 1985 to 2026, naging Kristiyano nga ako. Sayang yung mga panahon na hindi ko ipinamuhay ang Panginoon. So, gaano na ako katagal na hindi sumampalataya sa Panginoon? So, 1962, nung pinanganak ako, wala pa akong kamuwang-muwang sa pananampalataya. Pero pagtungtong ko ng 7 years old to 12 years old, puberty, mula doon sa lugar na yon, sa taong ngayon, patungo sa 1985, ilang taon yon, mga kapatid? Alam ko po na pamilyar kayo sa salitang huwag tamad. Amen? Alam niyo ho ba yung salitang huwag tamad? Wala na naman akong kausap ngayong linggong to. Bakit tuwing linggo wala akong kausap? Oo, lagi akong nagsasalita sa aking sarili. Alam niyo ba na ang huwag tamad ay nilikha o nakatha sa pamamagitan ng matilamsik na diwa ng mag-asawang Manuel Argilia at Lid Argilia. At ito ay naging bahagi ng Philippine Tales and Fables na nai-publish in 1957. Ngunit bago pa si Argilia, bago pa si Lid Argilia, bago pa ang Huwag Tamad, ay may nauna na pong isang tao na hindi na pinangalanan na nagpaunawa o nagpahiwatig ng katangiang ito, sapagkat ang katangian o karakter dito ay fictitious, no? Ibig sabihin, wala po talaga siyang totoong pangalan at maaaring hindi talaga siya yun. Alam niyo ho ba kung kailan yon? Bago pa ang 1957 ay may nauna na po dito. Ito po ay in 1919. Ngayon, ito po ang tanong. O ito po ang mahalaga dito. Ang Huwag Tamad ay ipinakilala sa atin. Ang Huwag Tamad ay mensahe para sa mga kabataan. Ito ay para sa inyo actually. Hindi ito para sa mga matatanda. Dahil ang mga matatanda noon, wala pong tamad na matatanda. Dahil balot na sila ng karunungan. Yung susunod sa mga matatanda, lalo ang mga kabataan, iyan po ngayon ang napakalaking katanungan. Kaya itong Huwag Tamad ay para sa inyo. Ito ay nagpapahiwatig, nagsasabi na mayroong isang bata na nakahiga sa ilalim ng punong bayabas. Nakahiga at nakanganga at hinihintay niyang malaglag ang hinog na bayabas kaysa kanyang pitasin. Nawa nakuha po natin ang simpleng mensahe. No? Ngayon, hindi ko po iniaalis na sa kapanahunan ngayon, marami na rin pong matandang tamad. At lalo pang nadagdagan ang kabataang tamad dahil meron na siyang nakitang matandang tamad. Ngayon, ugali ko po ng bata ako, hindi ako basta-basta gigising o hindi ako agad-agad babangon. Pero nung magsimula akong turuan ni nanay at saka ni tatay, dahil nakita ko sa kanila yung ehemplo ng kagandahan ng pagising sa umaga o gumising ng maaga, hindi na kailangan ang alarm clock. Never in my life that I use alarm clock. Baka meron pong gumagamit sa inyo dito ng alarm clock para gisingin siya. Papalya po yan, mga kapatid. Pag wala ng baterya yung alarm clock ninyo,
Pakitignan nga, baka nagbubugbugan na yung mga bata doon. Hindi, may tumatawa eh. Apo ko yun, Jack. So balik po ako sa katotohanan, maaga po tayong matatapos ngayon, promise. Maganda yung sikat ng araw eh. Hate na hate ko talaga ang gumising ng maaga. Hate na hate ko. Pero merong dalawang kaluluwang nagturo sa akin, nagtanim sa aking kaisipan, nagtanim sa pagkatao ko na masarap matulog. Pero kailangan mong gumising ng maaga. Ulitin ko po, doon sa mga adik sa pagtulog. Kung babasahin po ninyo ang Book of Proverbs, marami pong sinabi si Haring Solomon sa mga taong tamad at laging natutulog. At isa sa pinaka-pangit na magiging resulta ng lagi kang natutulog, magiging mahirap ka. Hindi ako nagtataka kung bakit sa buong mundo maraming mahirap, maraming natutulog. At hindi rin ako magtataka kung bakit maraming mayaman din sa buong mundo. Dahil habang tayo natutulog, sila gising at nag-iisip kung paano sila yayaman. Simula na ako ay matutong gumising ng maaga. Hindi na po naalis sa akin yon. Hanggang ngayon. Kanina, ginising ako ni Lord pasado 2:00. So nagsimula na akong, siyempre routine muna. Kailangan kong mag-toothbrush, ayokong kausapin si Lord na bad breath ako. Baka ma-disappoint siya sa akin, hindi na niya ako pakinggan dahil nakagano na siya. So nag-brush muna ako ng aking ipin, nagmumug ako, at nag-inat-inat ng konti, at pagkatapos noon ay praise and worship. Bago pa lang po ako dito, nag-praise and worship na ako. Bago po ako manalangin, praise and worship muna. At hindi ko ikinukumpara ang sarili ko sa bawat isa. I am specifically citing what God and what my parents started to instill in my heart. You know? At nagpapasalamat ako na ang sarap ng tulog ko mula kahapon dahil napagod nga. Dahil sa pakikipaglibing, inabot pa kami ng malakas na ulan. Pagdating ko sa bahay, nagpahinga lang ako ng konti, kumain ako ng konti. Di na ako naghapunan ko. Ano yung kain ko, yun na yung hapunan ko. So napakasarap ng tulog ko. Pero, pagdating ng 1:00, 2:00, 3:00, alin dyan sa mga oras na yan, gigisingin ako ng Panginoon. So once ginising na ako ng Panginoon, kahit napakalakas ng magnet ng kama, naka-aircon po kami ni Mrs. Ang sarap matulog sa aircon. Napakasarap. Kaso lang, once ginising na ako ng Panginoon, pinapatay ko na yung kagustuhan ko sa lamig. Kailangan ko nang bumangon. So nagpunta ako doon sa 4th floor ng bahay namin. Naglakad-lakad muna ako ng konti, tapos bumaba na ako doon sa ginagawang balcony. Doon na ako nag-praise and worship. 1 oras mahigit yun, mga kapatid. Na bago ko hilingan o bago ko usapin ng Panginoon, kinakantahan ko muna siya. Para ako sila ulo doon. Pero masayang-masaya ang puso ko na naawitan ko si Lord. Kahit pa ulit-ulit yung kinakanta ko dahil hindi ko kabisado yung mga bagong awit, tsaka hindi ko gusto yung mga bagong awit eh. Na. Marami namang letra, bakit 2 letra lang? N-A. Na. Pero joke lang naman yon, mga kapatid. Kung yun talaga ang gusto nyong awitin, di sige. Pero pag umaawit ako kay Lord, walang na. So habang umuulan, ang sarap eh, malamig ang hangin, umuulan,
So, praise and worship ako, praise and worship. And then, nung feel ko na parang sinasabi nila, okay na anak, napakinggan ko na yung praise and worship mo. Pwede na tayong mag-usap. Yun ang the best part. Yung sasabihin sa'yo ng Panginoon, can we talk? Hindi ako magsasabi kay Lord na, Lord, pwede pa tayong mag-usap? No. Every day, si Lord nagsasabing, anak, can we talk? Kasi ginising na niya ako eh. At yun sana ang gusto kong maitanim sa inyo mga puso, mga kapatid. Hindi lahat ng masarap kailangan nyong kainin. At hindi lahat ng masarap dapat nyong subukan. Minsan yung hindi masarap, kainin nyo rin at subukan nyo rin. At sinasabi ko sa inyo mga kapatid, hindi masarap gumising ng maaga. Pero kailangan mo yun. Kailangan mo yun. Bago mo kausapin ang asawa mo, bago mo kausapin ang kahit sino, kausapin mo muna si Lord. Pakiano nga, Psalm 5, verse 3. Sa Tagalog. Awit 5, kabanatang 5, talatang 3. O Panginoon, sa kinaumagahay didinggin mo ang aking tinig. Sa kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo at magbabantay ako. Sa English, I will wait in expectation. Kanina, naka-receive nga ako ng message na medyo mataas ang tubig. So, kinausap ko na si Lord, Lord, palambing naman. Pwede bang pagpunta namin mamaya hupa na yung baha para makadaan kami. Kasi desidido kaming dumalo. At praise God, yung mga tipong childlike attitude na kinakausap mo si Lord, hindi mo naman siya nakikita pero kinakausap mo. Sometimes it brings much deeper joy. Mas malalim na kagalakan yung napakaliit ng kahilingan mo, pero pinakinggan ka pa rin ni Lord. Diba sabi niyo, buhos ang ulan dito, ngayon umaaraw. Kaya sayang yung natakot na baka umulan pa, na baka bumaha. Sayang. Meron silang mamimiss sa umagang ito. Pero ganun pa man, tutuloy ko lang mga kapatid, hindi po ako nakaupo lang sa swimming pool o sa pool. At hindi ko dinadaw-daw yung tubig at doon ako hihingi ng kagalingan. Sapagkat walang maidudulot na kagalingan ng tubig, pwede kang bigyan ng tubig ng katighawan ng iyong kauhawan. Pero yung mas malalim na kagalingan, manggagaling sa Panginoon. At gusto ko rin sanang ilapat ito sa inyo mga kapatid. Walang paglalim sa pananampalataya kung walang pakikipag-usap sa Panginoon. Hindi ka lalalim. Walang paglalim sa salita ng Diyos kung hindi mo babasahin ang salita ng Diyos. Hindi mo kailangan i-memorize lahat. Dahil pag matanda ka na, paano ka pa mag-memorize? Katulad ko. Ang na-memorize ko lang, may utang sa akin. Nakakalimutan ko na kung sino-sino yun eh. Dahil tumatanda na ako, mapalad yung mga may utang sa akin, nakakalimutan ko na. Pero sinabi ko lang kay Lord, Lord, pag napunta yan sa langit, pwede bang mag-usap kami? Sisingilin ko pa rin. Ewan ko lang kung paihintulutan ni Lord yun. No? Kung buhay lang sana si nanay at saka si tatay ngayon, alam kong masisiyahan sila dahil hindi na sayang yung pagtuturo nila sa akin. At kung buhay sila talagang, kumbaga, they will be very, very proud of their son.
Hindi nila akalain na isa sa kanilang mga anak ay magiging pastor. At salamat muli sa pagkakataon na yun. Si tatay, kapag pinapanood ko siya, dahil nagigising nga ako ng madaling araw, 1:00, 2:00, 3:00, yan yung oras ng pananalangin ni tatay. Na bumubulong-bulong lang siya, nakaupo lang siya, pero ganun siya ng ganun, at umiiyak na siya. At hindi na yun naalis sa isip ko. Namatay si tatay na nananalangin. At umiiyak siya nung kunin ko siya at na-revive ko si tatay. Pero hindi na eh. Kinuha na siya ni Lord. Hindi po bayolente nang mamatay ang pareho kong magulang. Pareho silang tahimik na namatay. At hindi maalis sa isip ko yun. Kaya yung iniwan nilang dalawa, lalong-lalo na si tatay sa paraan ng pananalangin, one of the best gifts I received from my parents, not only this life, but one of the best gifts ay ang kausapin si Lord early in the morning. I prepared early in the morning, hindi yung later in the morning. Kasi once pumalaot na ako sa gawain, baka mahirapan na akong lumapit kay Lord. Kaya hanggat wala pang humahadlang sa akin ng mga isipin, wala pang suliranin, wala pang kung anong kaabalahan, kailangan kausapin ko na si Lord. Si Mrs. kapag maganda ang pag-uusap namin, umaabot kami ng mahabang oras. At yung sana ang gusto kong magamit din kay Lord. Sapagkat aminin natin at sa hindi, mga kapatid, swerte na kung baka makapanalangin kayo ng 30 minutes. Swerte na. Swerte na. Nananalangin lang kayo ng mahaba kapag ipit na kayo sa suliranin. Pero subukan nyo manalangin ng mahaba nang wala kayong problema. And that will make the big difference in your life. Now, balikan po natin yung ating kinalakay. So, John 5, 1-15, si Pastor Dulce, next ka. Pastor Bal, conclusion. Okay? Tingnan niyo yan, pagkatapos ng mga bagay na ito, nagkaroon ng pista ang mga Hudyo at umahon si Jesus sa Jerusalem. Ano yung ibig sabihin ng pista? Busy ang mga tao. Busy ano? Naghahanda sa piyesta. May kanta nga sa Tagalog eh. Pista sa aming bayan, kami nagpunta. Alala niyo yung kantang yun? Hindi, matanda na ako eh. Pagkat meron doon, mahigpit ang anyaya. Hindi ko na maalala yung lyrics, pero mga kapatid, alam naman natin kapag merong kasiyahan ng mga Pilipino, all out. No? Pista yun, ay paano kung birthday? Ha? So, busy. Pero tingnan nyo mga kapatid, ang Panginoon kahit busy ka, pupuntahan ka pa rin. Verse 2. Sa Jerusalem ngayon may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda na may 5 portiko. Bakit mahalaga sa kanila ang tubig? Mainit dyan, kapatid. Mahirap ang tubig dyan, kapatid. Hindi katulad ng Pilipinas, pumunta ka dito, may tubig. Pumunta ka doon, may tubig. Pumunta ka ba doon, bahala. So, wala tayong problema sa tubig. No? At kung titignan mo yung kultura, iba yung pananaw nila sa pagpapagaling ng Panginoon. May kinalaman sa tubig. Tayo mga Pilipino, hindi naman tayo nakatuon sa tubig, di ba? Saan tayo nakatuon? Kasi marami tayong albularyo. Or quack doctors. I'm not saying all of them are bad. No? I remember my lolo when he was still alive. Ang lolo ko ay quack doctor.
kwak, kwak. Ang nakakaintriga lang, si Lolo, hindi lang siya quack doctor. Nakikipag-usap siya sa masasamang espiritu. Kasi may anting-anting ang lolo ko eh. So, naniniwala ba ako sa anting-anting? Yes. Kasi nakita ko mismo yung anting-anting ng lolo ko eh. Nahawakan ko pa. Marunong siyang magpaanak. Kumadrono ang lolo ko, pero hindi siya tapos ng midwifery. Marunong siyang mangaso, magaling siyang mangaso. Matapang ang lolo ko, wala siyang hinurungan. Pero pag nalasing, umurong ka na. Kasi grabe susunod. Magaling siyang manghuli ng kung ano-anong mga hayop. Magaling talaga siya. So, wala po tayo sa tubig. Kaya kung titingnan po natin yung tubig, baka hindi tayo ganong interesado. Kasi kapag napilayan tayo, punta tayo sa manghihilot. Pero sa Maynila, pupunta sila saan? Orthopedic. Kung saang lugar ka at kung anong konteksto mo, doon ka iikot. At yun ang iniikutan nila. Lalong-lalo na yung susunod na talata. Nasa mga ito ay nagaghandusay ang marami sa kanilang may sakit. You see? Naipon ang mga may sakit. So, nung panahon na yon, marami nang may sakit. Sa panahon natin, sandamakmak ang may sakit. Pero hindi nakahandusay sa pool. Hindi nakahandusay sa pool. Tingnan nyo yung kaibahan nung panahon. Pero isa lang ang sitwasyon. Mga may sakit. Bakit sila nandoon? Wala silang pambayad sa doktor. Alala niyo yung babaeng inaagasan? Gaano siya katagal sa sitwasyon na yon? 12 years. Hindi ho menstruation yun, ha? Wala pa akong babaeng nakilalang nag-menstruate ng 12 taon at buhay pa. Iyon po ay sanhi ng hemorrhoids or almoranas. Extreme. No? Nasira na yung siguro perhaps yung lining niya. Kaya nahihirapan siya. At dahil meron siyang pambayad sa doktor, nagpapakonsulta sa doktor. Kaso lang, yung babae, ang puso niya, nasa doktor. Wala sa sakit. Ay, wala sa nagpapagaling talaga ng may sakit. Gaano katagal ang ginugol sa pagkawasak ng kanyang puso? Hindi lang naman hemorrhoid sa sakit niya eh. May problema siya sa puso. Bakit? Wala doon ang Panginoon eh. Ang bawat pusong wala ang Panginoon, meron kang sakit sa puso. Kahit hindi ka na kumain ng sangkatutak o kolesterol. Pero subukan mo pa rin kumain ng kolesterol nung maintindihan mo. So anyone who doesn't have Jesus in his heart, you have a heart problem. And that heart problem is spiritual. That is more than a physical heart problem. Kasi kung ano yung kalagayan ng puso mo, that will constitute the direction of your mind. No? So nakatuon yung babae doon sa doktor, ay naubos na yung kanyang pambayad. The same is true with this man. He has been there for 38 years lying. Nakahiga. Ay di ba sabi ng Tagalog, galaw-galaw para hindi pumanaw? Mabuti nga ito, hindi po ito pumanaw 38 years. Hindi po pumanaw. So therefore, may ipinapakitang mahalaga sa atin na kung bakit ka buhay, may gagawin sa iyo ang Panginoon. So maraming sakit ang nag-iipon. Pero hindi binanggit bakit walang sinabing at maraming mga walang sakit ang nandoon. Minsan yung obvious, tingnan din natin. At minsan, pag-aralan natin, yung hindi obvious, bantayan mo yon. Kasi yun ang magsosolidify ng ano bang gustong iparating ng may akda, si Juan. No? So maraming may sakit, general.
Maraming may sakit, maaring may ketong doon, maaring may almoranas doon, maaring may epilepsy doon. Pero sinabi doon, marami sa kanilang mga may sakit at idinugtong yung mga bulag, mga pilay, mga natutuyo or invalidonex. So those are the types of people who gathered around the pool. No? At lahat ng iyon ay may intensyon na makalapit agad dahil ginadaw-daw nga ng anghel ang tubig. So they are looking for a miracle. They are not looking for the one who do miracles. Saan tayo minsan nakatuon, mga kapatid? Sa bagyo o sa benepisyo ng bagyo? Ay, wala na naman akong kausap. Saan tayo nakatuon? Sa bagyo o sa benepisyo ng bagyo? Bakit pa hihintulutan ng Panginoon na magkaroon ng bagyo? Bakit pa hihintulutan ng Panginoon na magkaroon ng lindol? Bakit pinahihintulutan ni Lord? Sapagkat siya ang may control ng lahat ng bagay, pwede namang hindi tayo lindolin, pwede naman tayo hindi bagyuin. Pero bakit pinahihintulutan ng Panginoon na makaranas tayo ng, katulad dito, umulan kanina, umaraw kanina, umuulan na naman ngayon. So mapalad yung mga hindi nagpunta, hindi sila mababasa. At malas tayo, mababasa tayo. Ganun ba yun? Baka ako tumulo, iwas na lang po kayo sa tulo. Ayan. Medyo may kaagaw na ako sa sound, kaya pakilakasan ng konti. Ayan. Yun lang, pagkas lumakas, mag-aano na eh. Ayan. Sapagkat lumulusong ang isang anghel. Bisan, pagka talagang tinutukan mo ng gusto itong mga salitang ito, talagang mamamangha ka eh. Ang palad naman nila, nakakakita sila ng anghel. Kayo ba kapatid, nakakita na kayo ng anghel? Maliban sa katabi ninyo. Ha? Kami may kapitbahay, ang pangalan Cho Anghel. Kaso lang, patay na rin. Sapagkat lumuluso ang isang anghel ng Panginoon sa mga tanging panahon sa tangke at kinakalawkaw ang tubig. Now, tingnan niyo yan, ha? Mga kapatid, yung paglusong ng anghel o yung pagdadawdaw ng anghel, seasonal. Oh. Si Lord ba pa nagpagaling? Seasonal. Maliban lang kung hindi ka pa nakaranas ng kagalingan kay Lord, tsak, mahirapan nga sagutin. Hanggat inaamin mo sa sarili mo na hindi pa ako nakakaranas mismo ng kagalingan sa Panginoon. Kasi kadalasan sa atin nakaranas ng kagalingan sa ospital at doktor. Yun ang akala natin. Kaya minsan ang hirap mong alisin ang utak mo sa isang lalagyan na nasa ilalim na. No? Na layered na. So kailangan pang halongkatin lahat bago mo makuha yung konteksto na totoo ginamit ang ospital, ginamit ang doktor. Pero ang karunungan, kanino nang galing? Sa Diyos. Hindi ko sinasabing hindi nyo pasalamatan ng doktor, lalo kung hindi kayo siningil. Di ba? Doon pa lang, pinagaling na kayo. Pinagaling na ang inyong pitaka. Pero si Lord pa nagpapagaling, hindi sa seasonal. Ito ay structured, mga kapatid. Structured ang paningin ng tao. Ano ibig sabihin ng structured? Nakamolde na. Na ang kagalingan ay nasa tubig. Na ang kagalingan ay ang pagdadawdaw ng anghel, maliban doon, at ang kagalingan ay ang paunahan. Yun ang kanilang konteksto. Yun ang kanilang framework. Yun ang kanilang frame of mind. Na kailangan mauna ako para ako ang gumaling. Paano yung susunod ko? Susunod sa akin.
So wala na siyang pagkakataong gumaling. That is the problem. Kaya kung titingnan po natin, mga kapatid, tingnan niyo yan, ha? At ang unang manaog sa tangke, so pagdating dyan sa unang manaog sa tangke, hindi na siya po pwede dyan. Imbalido nga eh. So hindi na siya gagaling. See? You see the philosophy? You see the logic? You see the flow of mind? Malabo na siyang makasumpong ng kagalingan dahil unang-una, imbalido nga siya. Malabong makakilala ang isang tao sa Diyos kapag sa kanyang puso, imbalido na siya. So, kailangan talaga ng mga Kristiyano na meron pong mga tuhod, merong mga paa, at hindi po pipilay-pilay. Punta tayo kay kapatid. No? Kailangan po ng mga Kristiyanong matibay ang tuhod. How beautiful are the feet who brings good news. Napakaganda raw ng mga paa na nagdadala ng mabuting balita. Anong ibig ipakahulugan nun? Hindi ka pwedeng magdala ng mabuting balita na nakahandusay, na kinakalong ka sa banig. Makakapagdala ka ba ng mabuting balita? Ay makita ka palang masamang balita na eh. Dahil nakahandusay ka nga, binibitbit ka sa banig eh. Kaya nga, if you will take into consideration that praise or praises, how beautiful are the feet that brings good news. Alam niyo ba ang pinagmulan yan? Ang hari, meron silang mga courier. Ano yung courier? Tagapagdala ng mensahe. At kadalasan, mga kapatid, pupuntahan yan ang mga taong nasa bilangguan. Babasahan, ikaw, Bal Cruz, ipapako ka na sa krus. So bad news yun. Kaya nga nabuo ang salitang, how beautiful are the feet that brings good news. Hindi ka papatayin. Papalayain ka ng Panginoon, mga kapatid. At papatawarin ka na sa iyong mga kasalanan. Tuloy po natin dito. At ang unang manaog sa tangke, pagkatapos na makalawkaw ang tubig, ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. Hindi po unahan ng kagalingan, mga kapatid. And that is why we have this access sa ating Diyos, na kapag lalapit ka, mga kapatid, kaya nga iniimbitahan tayo ng Panginoon. Hindi mo kailangang magmadali. Ang kailangan mo lang ay magdesisyon. Kapag ka ba nagmamadali ka, nagdidesisyon ka. Wala nang nagmadali ka nga eh. From the word itself, nagmadali. Kapag hindi ka nagmamadali, nagdidesisyon ka. Kaya nga delikado yung salitang sale eh. Yung sale, nako, ayokong pumunta kami ni Mrs. ng maraming ganyan. Yung napakasimpleng plato, dinikitan lang ng isang kapirasong noodle, sabihin ni Mrs., kukunin ko to, dear, ha? Ang dami naming plato, ang dami naming noodle, kasi sale. Ilang gamit lang, biyak na yung plato. One of the traps being used by the enemy for all of us ay ang salitang sale. Lalong-lalo na yung for the first 50 people. Yung unang 50. Uy, unang 50. Kailangan mauna na ako. Yan, kasama ka na dyan. Kailangan mauna na ako. Mauna kang mawawalan ng pera. Check. Kala nyo sale? Sinong establishmento, sinong kapitalista ang magse-sale na hindi siya makikinabang? Business yan, kapatid. Business yan. Bakit sa mall nakalagay sale? Pagdating sa labas na nakalagay sa bahay, for sale. Anong pinagkaiba? Ha? Mas mura ba yung for sale or sa sale? Tama, nagkakatalo, dinagdagan lang ng for. Pag for sale, hindi po yung sale. Transaction yon. Pag sale, hindi rin po yung sale. Binawasan lang ng konti. Pero kita pa rin sila. Ikaw naman tuwan-tuwa, ay, nakamura ako. Mamumura ka ng asawa mo, Chuck.
So unahan, hindi po unahan ang konteksto ng kagalingan. Ulitin ko lamang po mga kapatid. It is not who comes first. It is not who make daw-daw the tubig. Ano ba sa English yung daw-daw? Trouble the water. Kaya sarap basahin ito eh. At pagkatapos na makalawkaw, ang tubig ay gumagaling sa anumang sakit na dinaramdam. Diyan gusto kong questionin si John. Sigurado ka ba na hindi na siya dinapuan ng sakit uli? Pwede naman yun eh. Kaya kailangan mo ng hermeneutics or exegesis. Hukayin mo nga next. At naroon ng isang lalaki na may 38 taon nang may sakit. Tinanong mo ba natin sa sarili natin? 30 taon siyang may sakit. Paano nagsimula yung sakit mo? Paano ka nagkaganyan? Halimbawa, si lockdown. Mabait yan. Ngayon. Pero bago siya bumait, ano siya? Ako, bago ako naging pastor, ano ako? Kayo, bago kayo na burn again. Di ba burn again kayo? Bago kayo na burn again, ano kayo? Si Pablo, bago kinatagpo ng Panginoon sa Damascus, wala pa siya sa Damascus, daan pa lang sa Damascus. Papasok pa lang. Kinatagpo na siya ng Panginoon. Sino ba siya? Isa siyang matalinong tao, isa siyang mayamang tao, isa siyang mataas sa sosyedad na tao, isa siyang reliyoso. Mga kapatid, saan kayo doon? Maring hindi kayo mayaman, maring hindi kayo mataas na tao, pero tsak, merong isa doon kayo. Ano yun? Reliyoso kayo, tsak. Tsak yun. Reliyoso kayo. Parang hindi kayo kumbinsido, no? So, ilang taon na kayong reliyoso? Ilang taon ka na dyan? Tatanggalin po natin yung mga nakakapit na mga limatik sa atin. Kasi meron tayong pag-uugali na nakadikit sa atin na we need to peel it off. We need to remove them. And only by the grace of God can we do that. No? Naroon ng isang lalaki. May 38 taon lang. Ang tagal niyang kapatid. 38 taon? Ay halos konti na lang. 2 taon na lang. Kasama na siya doon sa ilang eh. Yung 40 years in the desert. Yun din yun eh. Kung titingnan po natin. Ang tagal mo nakahiga dyan. 38 years ka, yung mga Israelita hindi nga nakahiga. Lakad lang ng lakad. May narating ba? Balik tayo sa treadmill example. You've been in the treadmill for how many years? And still, wala kang narating. Di ba? Minsan tayo nag-enroll tayo sa Fitness First. Doon sa Slimmers World. Doon sa mga gym ko, no? At siyempre, lalo pa, yung mga matrona. Gustong-gusto nila yung mga trainer. Matrona ka na, mag-gym ka pa. Kung kailan lalay na yung balat mo, saka ka pa mag-perform. Hindi na mag-perform yan. May tenderloins ka na eh. Kinakain na yan. 38 taon nang may sakit. Kapatid, tinanggap na niyang 30 taon siyang may sakit. Sapagkat ang akala niya, walang magpapagaling sa akin kundi itong tubig na ito. Kaya nga lumapit siya doon eh. Ang problema, lumapit ka lang. Anong ginawa mo? Maraming Kristiyano, lumalapit sa Diyos, walang ginagawa. Lumalapit lang. Hello? Andyan po ba kayo? Tingnan niyo si Pedro. Tingnan niyo si Pedro at saka si
sino ba itong, si Juan. Di ba pagkatapos ng 3 days, lumabas na si Lord sa yungib. At sinabi nga nung babae, buhay ang Panginoon, takbuhan sila, takbuhan. Lumapit sa yungib, sinilip lang. O nga no, wala. Wala na. Pero yung babae, pumasok. Tinignan. Anong nakita niya? Anghel. Sabi niya, yung hinahanap mo, wala na dito. Kapatid, baka naghahanap pa kayo kay Kristo sa krus, wala na siya doon. Bumaba na po. Bumaba na. Wala na rin sa libingan. Nagbagon na. O, nasan siya ngayon? Saan niyo siya hanapin ngayon? Sa hangin? Hindi niyo rin siya makikita. Tatangayin siya ng hangin. Ito ang problema eh. Gusto mo lumapit sa Panginoon, hinahanap mo ang Panginoon, saan mo siya hanapin? Paano mo siya hanapin? At alam mo ba kapag natagpuan mo na siya? Sa lahat ng mga naghahanap kay Lord. Wala akong kausap, di ba? Salamat Lord sa ulan. May pandagdag sa dam. Merong patubig sa mga bukirin. At meron na namang lalangoy. Matututo kami mag-swimming. Next. Eto na. Hindi niya nakita si Jesus, nandun lang. Pero nung sabi ng Biblia, nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay. Mga kapatid, sa tingin mo ba nakatayo ka? Baka nakahandusay ka na. Ang sabi ng Biblia, sa mga nag-aakalang siya'y nakatayo pa, nung ka, baka nakahandusay ka na. Di ba sabi ng Biblia? Sa mga sumusunod sa Diyos, akala nila sumusunod sila sa Diyos, naiwan na pala sila ng Panginoon. Naiba na pala sila ng landas. Lalo yung mga umaate ng Bible study. Baka ang naatin na nila ay Bible study. Ano? Eh kami noon, nung panahon namin, merong simbang gabi. Aba, napalitan na nga simbang ligaw. Ay, wala akong kausap. Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay, ayan sinabi ng Biblia, nakita siya ng Panginoong Jesus. Sa anong sitwasyon? Nakahandusay. So, gaano ka-compassionate ang Panginoon? Gaano siya nagbigay ng malalim na kahabagan sa taong ito? Binasa natin kayo na, di ba? Sabi doon, at marami doon ang nakahandusay na sakit. So, ibig sabihin, maraming may sakit. Pero siya ang nakita ng Panginoon. Paano siya nakita? Nilapitan siya. At tinanong siya, sabi doon. At mapagkilalang siya'y malaon ng panahong may sakit. At sinabi niya sa kanya, ayan, sabi ni Juan, at sinabi niya sa kanya, si Lord ang nagsalita. Si Lord ang nagsalita, sabi niyan, ibig mo bagang gumaling? Huwag Tagalog ang Panginoon, ibig mo bagang gumaling? Kala ko sa Pilipinas lang yung baga, ay dito para sa Biblia, meron din baga. Ngani! Ibig mo bagang gumaling? Yan ang isang tanong sa Biblia na dapat sinasagot mo ng tuwiran. Yes, Lord! Hindi yung, yes, 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 Lord. Yes, yes, yes. Next. Ay, next! Tanggalin mo na yan sa media. Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit. Sumagot naman pala yung lalaki. O, di ba, tinanong siya na pa, gusto mo bagang gumaling? Abay, sumagot naman yung lalaki. Sabi niya, Ginoo. O, Tagalog na Tagalog yan, Ginoo. Wala nang taong maglusong sa akin. Kapatid, hindi naman sa paninira,
Uulitin ko, ang anak ko kumukuha ng medisina. Gusto niya maging doktor. Hindi ko nilalahat. Pero kadalasan ng mga pasyente nakatuon sa doktor. Sasabihin ng doktor, ay siyempre, doktor yun, kaya nga nagpunta ka dun eh. Pagpasok pa lang, 700. Kala nyo ba yung patak ng metro ng taxi ang mahal? Hindi, patak ng doktor. Ginoo, sabi niya ganon. Ito yung pinakaunang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano hindi lumalago. Bakit? Nakaasa eh. Eh, wala akong sumundong H100 eh. Mahirap akong maglakad, umuulan. Eh, hindi ako naghintay eh. Kagigising ko lang, siyempre maglilinis pa ako. Dapat naghintay yung H100. Sabi niya, walang taong maglusong sa akin sa tangke. So, yung kanyang pananaw na kailangang may magkarga sa kanya. Eh, Diyos ko naman, napakasimple. Lahat na kayo dyan may sakit eh. Pilay, bulag, natutuyo. Sino magkakarga sa'yo? Di ba? Wag na lang. Ako minsan eh, gusto kong kutusan tong, naaawa lang ko, 38 years, kawawa naman. Di ba? Laki na ng utang, di na makabayad, kawawa no, wag na lang. Di ba? Eh, no, sabi niya, walang taong maglusong. Nasa tao ba ang kagalingan niya? Nasa kakarga ba sa kanya ang kagalingan niya? Well, iba yung konteksto ng apat na magkakaibigan nagbuhat sa imbalido, ha? Iba yun. Ibang konteksto nun, mga kapatid. Sabagkat, sabi doon, pagkalawkaw sa tubig, tatapwat samantala ako'y naparoroon, ay nakalusong na muna ang iba. Kita mo talaga to. Eh, kaya mo naman palang gumaod eh. Ba't ka pa nagpapakarga? Ayan. Pagkalawkaw sa tubig, tatapwat samantalang ako'y naparoroon. Ibig sabihin, kumikilos siya. Eh, kung ako sa kanya, huwag ka na sa gilid, doon ka na sa swimming pool. Para hindi ka na buhatin. Total, kaya mo naman palang gumapang eh. Di ba? Mga kapatid? Minsan gusto lang natin comfort sa Christianity. Christianity is not about comfort. Christianity is about dying with Christ. Sapagkat samantala ako'y naparoroon ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Natural. Kung hindi sila imbalido, mauna nga yun. Next. Sinabi sa kanya ni Jesus, ayan. Una, sinabi ng Panginoon, gusto bang gumaling? Ito na naman. Sinabi sa kanya ni Jesus, dalawa na. Dalawa na. Sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. Simple. Pero merong word of command. Merong word of authority. Merong word of healing. Merong word of assurance. Ay, buti hindi sa sumagot, wala pong magbabangon sa aking Ginoo. Talagang hampasin na kita. Hindi nga ako makapunta ng swimming pool, patatayuin mo pa ako. Pilosopo ko talaga. Tamo, salita lang ha. Salita lang. Di ba, merong isang lalaking sinturyon. Hindi yung sinturon, sinturyon. Iba ho yung sinturyon at saka turon. Iba rin yung turyon. Abogado ni ano yun? Ni Kibuloy. Sinabi sa kanya, Jesus, magtindig ka. Rise up. Hindi ba alam ng Panginoon na imbalido siya? Di ba tinanong siya ng Panginoon? Tagal mo na pala dyan, 38 taong ganyan, tapos uutusan siya ng Panginoon tayo. Hindi ba nakakatawa ang Panginoon? Di ba? Halimbawa ako, nagugutom na ako. Sasabihin sa akin, gusto mo bang mabusog? Pambihira ka, gutom na ako eh. Natural! Gutom na ako eh. Pero tingnan nyo ha, ang salita ng Panginoon. Magtindig ka. Hindi sabi ng Panginoon, halika, tulungan kitang tumindig.
Hindi siya inabot ng kamay. Ang sabi ng Panginoon, tumig! Okay ka lang? hindi lang siya magtindig, magbubuhat pa siya. At, sabi doon, lumakad ka. Lahat ng imposible na hindi niya kayang gawin, ipinagagawa na ng Panginoon sa kanya. Ngayon, mga kapatid, halimbawa sinabi sa atin ngayon, Alex, mag-evangelize ka. Pumunta ka sa pinakadulo ng Bilyakor. Doon ka magpahayag ng salita ng Diyos. Magtindig ka, buhatin mo ang iyong baunan, at lumakad ka. Ngayon, ito ang tanong. Susunod ba si Alex? Ito sinabi yan sa lumpo. Hindi naman lumpo si Alex eh. Pero pwede siyang malumpo kapag hindi sumunod kay kay Dulce. Lulumpuin. Sabi na mag-evangelize ka eh. Habang nag-evangelize si Alex, maga-maga mo ka, tanggapin mo na ang Panginoon. Huwag ka lang matulad sa akin. Nalumpo ko dahil hindi ako sumunod sa asawa ko. Habang binabasa mo yan, ano ang sinasabi ng Espiritu ng Panginoon sa sitwasyon mo ngayon? At tinitya ko sa iyo, mga kapatid, wala isa man dito sa atin imbalido sa katawan. Pero maraming imbalido sa atin sa pag-iisip. At yun ang ipinapakita. Next. At pagdakay, gumaling ang lalaki. Paano gumaling? Sinunod niya ang imposible. Dahil sabi ng Biblia, walang imposible sa Diyos. At dahil sa mismo ang pinuntahan ng Panginoon, tukoy kung sino ang kakausapin ng Panginoon. Sa dami ng may sakit siya ang pinuntahan ng Panginoon, 38 years. Baka may mas malala pa nga sa kanya, pero siya ang nakita ng Panginoon. You see, the initiative will be coming from God. It is not us. The initiative, the first initiative will be from God. Now, it is our solemn responsibility to respond. Tinawag ka na nga ng Panginoon. Kinausap ka na nga ng Panginoon. At pagdakay, gumaling ang lalaki. At binuhat ang kanyang higaan, dumakad, noon nga'y araw ng Sabat. You see, tumindig siya, binuhat niya ang hinagaan, yung mismong sinabi ng Panginoon, ginawa niya, dumating ang kagalingan. Walang tubig, walang anghel, walang nagbuhat sa kanya, walang nauna sa kanya. Si Jesus lang ang kausap niya, si Jesus ang nagpunta, si Jesus ang nagwika, at sumagot siya. Ganun lang, mga kapatid. Ito na naman tayo ngayon, kultura na naman. Nung may araw ng Sabat. Alam niyo ba sa mga Hudyo, napakahalaga po ng Sabat? Hindi ka pwedeng maghugas ng kamay. Hindi ka pwedeng mamitas ng grain o yung kasi gapas, grabe yun eh. Meron kasing sistema ng pagkuha ng bunga ng palay na ginaganon lang. Pinapflak lang. Bawal yun sa Sabat. Pag nahulog yung tupa mo, hindi mo pwede siyang damputin kapag araw ng Sabat. Samantalang nung una, yung anghel, seasonal. Walang problema. Si Lord, hindi siya seasonal. Pumatak nga lang ng Sabat. May bawal siguro. Tingnan natin. Kaya sinabi ng mga Hudyo, ayan. Kapatid! Huwag ka nang mamasin. Kahit linggo ngayon, malakas ang ulan. Sabat. Sabatya ka na lang. Kasi maglalaba ka. O maraming magagalangin sa atin sa Sabat.
lalo pagka Sabado at Linggo, dahil sa batya. Ay, Pastor, pasensya na po, hindi po ako nakatin. Gabundok na po yung labahan ko. Kapatid, paano naging bundok yan? O, doon. Ay, wala po kasi akong panahon eh. O, yun nga eh. May panahon kang magsuot, wala kang panahon maglaba. Sino may problema? Si Lord. Kasi sinabi ng mga Hudyo, talaga itong mga Hudyo minsan. Pero mga Pilipino gusto maging Hudyo. Kaya sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, ito'y araw ng Sabat at hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. Ganon sila kakitid ng utak. Ha? Napakasimple. Ang Diyos mismo nag-utos, uutusan ka rin ng tao. Huwag mo buhatin. Bawal magbuhat. Pero sinabi ng Panginoon, tumindig ka, magbangon ka, sabi doon, yung hinigaan niya, tiklupin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Okay, ito sinasabi, bawal yan! Bawal yan! Next. O ito ngayon ang pangatwiran ng lalaking imbalido. Hindi na imbalido yung utak niya. Ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin ay siya rin sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. So ibig sabihin, tumanim yung salita ng Diyos sa isip at puso ng tao. Naintindihan niya eh. Na-memorize niya eh. At yun din ang kanyang sinasabi. That is evangelism already. You cannot evangelize if there is no seed in your heart. Kasi ang evangelization ay ng binhi. Hindi. Ang evangelization minsan sa atin yung mag-share ka lang at mag-conversion. That is not evangelization. Or that's not evangelism. Evangelism is instilling. Hindi na sayang ang salita ng Diyos. Tumindig ka, tiklopin mo ang higaan, at lumakad ka. Tatlong napakahalagang utos. Naiisa lang dapat ang tugon. Yes, Lord. Ayan, buhatin mo ang higaan at tumakad ka. Next. Oh, next. Sana lang, bingo ka na. Sobrang ka yata sa tawag dito? Yung sausage. Ang sarap ng almusal ni Jana kanina eh. Mahilig pala sa Shanghai si Jana. Nakatatlo siya nung nakaraan eh. Binibilang ko eh. Mukhang hinalaan si Jana. Ang dami namang ulam, pero yun talagang pinuntirya niya eh. Tinanong nila siya, sino ang taong sa iyo'y nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Wala silang kaalam-alam. Bakit? Hindi naman nila pinapansin ng mga may sakit eh. Pero kapag may gumaling, pansin na pansin. Di ba? Tayo, kapag may nandito, pinapansin ba natin yung mga iika-ika? Yung gaganon-ganon? Pinapansin ba natin? Ha? Pastor, pwede ho ba akong umaten dyan sa inyo? Pastor, baka ho gumaling ako dyan. Hindi mo pinapansin. Pero kapag gumaling siya, naku, pagka gumaling, siya nagpagaling sa'yo. Ang dali mong makuha ng atensyon kapag merong nababago sa tao, no? Yung mga Hudyong yun, nagbabantay lang para may maipula. Pero nung meron na silang nakitang gumaling, o ano nga ipupula ninyo, nagko-question na sila ngayon. Diyan tayo magaling mag-question. Lord, bakit ako? Why me? Tinagalog mo na nga, in English mo, Lord, why? Bakit? Next. Exciting to, eh. Ngunit hindi nakikilala ng pinagaling kung sino siya. Ano napapansin nyo dyan? Ayaw ni Lord ng too much attention at paghanga, salamat, 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 salamat. May kinanta tayo, salamat, salamat, di ba? Hindi ma-post si Lord.
Hindi po siya katulad ng mga tele-evangelist na nagpapagaling sa television. Ayaw niya nun. Kaya pa nagpapagaling siya, wag na wag mo sasabihin ito, ha? Wag mo ipapangalandakan, ha? Pumunta ka sa sacerdote, mag-alay ka ng dapat mong... Simple lang, eh. Kayo pag gumagaling ka, ay, pinagaling ako ni Dr. Quack. Ay, ito naman, pinagaling din ako ni Dr. Quack Quack. Ay, pagdating sa'yo, ako pinagaling ko Dr. Quack Quack. Pinagaling ko ng doktor. To God be the glory. Yung mga salitang yan, mga kapatid, ngunit hindi nakilala ng pinagaling kung sino siya. Kasi biglaan nga eh. Impromptu magpagaling ang Panginoon. Bakit? Ay, sabi doon, no? Sapagkat si Jesus ay humiwalay, palibhasa ay may isang karamihan sa dakong yaon. Ayaw ni Lord nagdodraw ng crowd si Lord nung inangat siya sa krus. Pero yung dumami, ayaw nga ni Lord ng magkarami-rami. Di ba sabi niya kay Andrew, saan natin kukunin yung pagkarami-raming taong yan, yung pagkain? At yung kanyang mga disipulo, from 1,000, naging 120 na lang. Naglayasan. Katigadig ba ang Panginoon? Hindi. Pumili pa nga siya ng 12. Sapagkat hindi paramihan ang pagsunod sa Diyos. Marami kami! Pilipinas to, mas marami kami! Ano naman? Ang sabi ng Biblia, sapagkat, pakiano nga sa Matthew chapter 7. Verse 13. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa... Sabi doon, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa... Saan? Sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Ngayon, ano sabi nila? Marami kami! Ay, pasok na pasok ka dyan. Pasok ka dyan. Kaya nga, enter into the narrow gate. Ano ibig sabihin? Hindi po madali itong pinasok nating pananampalataya, mga kapatid. Hindi madali. Next. Balik doon sa ating tema. Matatapos na po tayo. Ay, salamat, mag-alas 12 na. Hello? John 5, kapatid. John 5. Juan 5. Ito, exciting to mga kapatid. Kapag pinagaling ka ng Panginoon, wala ka na bang gagawin? Meron. Kasi sabi doon, pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo. Babalikan at babalikan ka ng Panginoon, ipa-follow up ka ni Lord. Pababayaan ka lang muna ni Lord na maging ecstatic dahil gumaling ka eh. Pero pagkagaling mo, ano dapat ang ginawa mo? At sa kanya'y sinabi, narito, ikaw ay gumaling na. Anong sanhin ng kanyang pagka-imbalido? Ayan, no? Ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala. Kadalasan ng sakit ng tao ay hindi dahil sa nahawa, hindi dahil sa common na ano. Yan po ang pinakasanhi. Nagkakasala ka sa Panginoon. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Kaya nga pinaiiwas tayo sa masama eh. And the only way that you can avoid sin is to always seek the will of God, not depending on yesterday's salvation, but daily seeking the will of God. Ingatan niyo yun, mga kapatid.
Tumanggap na kayo sa Panginoon, huwag kayong mag-dwell sa tinanggap nyo lang ang Panginoon. Daily seek the will of God. Do not dwell and do not depend on yesterday's salvation. Ligtas na ako! O dahil niligtas ka, meron kang dapat na gawin. Kaya doon papasok yung good works. Dahil ligtas ka na, now you are doing these works because the Lord has been good to you. So you can do good works. But, remember this, yan lang ha, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala. Kasi naging invalid siya 38 years. 38 years na siyang may ginagawang mali. May pagkakasala siya. It could be intentional, it could be unintentional, it could be something physically. Well, yes, it could add up. Pero sinabi ng Biblia, huwag ka nang magkasala, and that's the root of him being invalid for 38 years. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Therefore, habang pinapasama mo ang sarili mo, mas grabe ang mangyayari sa iyo. Now you have the options, you have to choose. No? Kaya hindi ka bang, I am the captain of myself. And the last verse, umalis ang tao at sinaysay sa mga Hudyo na si Jesus ang sa kanya'y nagpagaling. Ito na, alam na niya, kilala na niya. Pero tingnan niya yung tao nga, invalido siya. Wala siyang kakayanan. Ngayon may kakayanan na siya. Ano ngayon ang responsibilidad niya? Ngayon may kakayanan na ako, sasabihin ko naman ang nagpagaling sa akin at nagbigay sa akin ng kakayanan. Sino ba siya nagpagaling sa akin? Walang iba kundi si Jesus, mga kapatid. Palapakan po natin ang mga. Yung susunod na speaker, yung 16, para ituloy natin. Ha? Meron pa to eh. So sabi sa English, sa verse 14 nga English, John chapter 5 verse 14. Later Jesus found him at the temple and said to him, "See, you are well again. Stop sinning." Yan ang madiing salita ng Diyos. Stop sinning or something worse may happen to you. Precise yan. Pag si Lord ang nagsabi na meron pang mas malalang mangyayari sa iyo, sasabihin ko sa iyo kapatid, magkakatotoo yan. Kapag hindi mo sinunod yung sinasabing, stop. Stop sinning. Itigil mo na ang iyong paggawa ng kasalanan. Hindi lang natin iniisip ang kasalanan. The worst is, inisip mo ang kasalanan. The worst is, ginawa mo ang inisip mong kasalanan. Yun ang nagpapalala sa tao, mga kapatid. So, meron pong repercussion ng healing. Hindi ka pinagaling ng Panginoon for you to get healed only. No. What about after result? Kumbaga sa sale, after sale, anong gagawin? After healing, what will you do? Paano yung may mga sakit na katulad mo? How will you encourage them? How will you turn them over to God? Stop lying on the bedside. I mean, at the side of the temple. Temple. At the pool. Huwag ka lang humandusay sa templo. Ay, ano ba yan? Ano ba sa pool ang Tagalog? Ano sa Tagalog ang pool? Swimming pool. Tagalog nga eh. Ang nakalagay kasi dito, tambakan ng tubig or imbakan ng tubig or tangke. Okay? And 15, English. Tandaan niyo po yun na something worse will happen to you. Nagpauna na ang Panginoon. Huwag niyo baliwalain yun.
or else something worse will happen to you. Hindi sinabing something worse shall. Ang ginamit lang muna, will. 15, the man went away and told the Jewish leaders that it was Jesus who had made him well. O, matapang na siya. Ang tunay na pinagaling ng Panginoon sa Espiritu ay nagiging matapang. Hindi nagiging mahiyain. Kaya check your heart. Am I really well? Because if I feel afraid sharing Word of God, you're not well enough. And because of that, you are sinning. Sabi ng Biblia, kapag ikinahiya mo ang anak ng tao sa harap ng maraming tao, ikakahiya ka ng anak ng tao sa maraming anghel at sa Diyos Ama. Ganoon siya kagrabe. Bakit ikakahiya ka sa anghel? Kasi ang nagbabantay sa inyo, anghel. May isinusugo ang Diyos sa inyo para bantayan kayo. Kaya sinisigurado naman ng anghel na huwag kayong magkakasala. Pero walang kakayanan ng anghel para pigilin ka, para magkasala. Kasi desisyon mo yon. Pero magagalak sila kapag sumusunod ka sa inuutos ng Panginoon. Kasi ang trabaho nila magbantay lang. Hindi sermonan ka. Kasi kung ano nabasa mo sa Biblia, tandaan niyo po ito mga kapatid. Ang maghuhusga sa atin sa pagharap natin sa kamatayan, ang huhusga sa atin ay ang salita ng Diyos. It is the Word of God who will judge us. Kumbaga sa impeachment, convict or acquit. See, this is it. This is it. Ito ang salitang magdadala sa iyo sa dapat mong puntahan. At ito rin ang magsasabing, hindi, pinatawad na yan ng Panginoon. So it's your choice now. Twice ko na pong binanggit ito sa inyo. At another 2 will come. And I hope and I pray, mga kapatid, yung mentality po natin, ang bagay na magpapalalim sa atin, magpapalayo sa atin, magpapaalab sa atin. Kasi yung lahat ng mabuti ginawa na ng Panginoon eh. Namatay na siya sa krus, nagpunta na siya dito sa lupa, isinilang na siya sa Bethlehem, nagpunta siya ng Nazareth, namuhay siya na parang simpleng tao, naakusahan, pagbintangan, dinala sa palasyo, pinahirapan, pinako sa krus, pinahirapan, pinagbuhat ng krus, pinako sa krus, namatay sa krus, binaba sa krus, inilibing, pagkatapos ilibing, bakit sa langit? And that is the coverage of the good news. Yung simpleng lang yun po ang coverage ng good news. Ulitin ko po mga kapatid, for the last time. Marami po ang may sakit ng panahon na yun. Isa lang ang pinagaling ni Lord. Siya lang. Hindi lahat pinagaling. Kapag ang tao wala nang magagawa, lalapitan ka na ng Panginoon. Pero bago pa mangyari yun, dapat lumapit ka na sa Panginoon. Lord, hindi ko na kaya. Save me. At tulad doon sinabi ni Pedro, Lord, please, save me. Lumulubog na siya. Huwag po natin baliwalain ang ating pagdalo. Mahirap, oo, bakit ang hindi? Umuulan, mabaha, makakasakit tayo, mahirap. Pero mas malaki ang kapalit nito, lahat ng paghihirap. Kasi nandoon ang unang naghirap para sa atin. Sabi niya doon, sa Romans 12:2,
ay Hebrews 12:2. Look unto Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him, scorned shame. At ang sabi pa doon, who for the joy set before him, merong malalim na kagalakan naghihintay sa Panginoon. Kaya nga sinabi niya sa kanyang huling salita, Tetelestai. It's done. It's over. It's finished. Kaya, narito tayo ngayon, kapatid. Ito ang bunga ng paghihirap sa atin ng Panginoon. Magandang umaga po. Pagpalain po tayo.